Mayra Magbabia, Ray Marduloso. Sofia Ikulangoy, Maraming Pasares. Jenny Abril, Joel Ebreo. Joanna May Balabunga. Iya, Tatalía. Ian Masipito. Health Larger Person. With the research titled of The impact of improper solid waste management in selected Purok San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte. For the introduction, improper solid waste management is a significant threat to the environment and human worldwide. Based on RA 9073, or the ecological solid waste management Act, an estimated 11.2 billion tons of solid waste is collected worldwide. In the Philippines, improper solid waste management threatens the environment and public health, since it has the contamination in the adjacent surface and groundwaters that are the drinking waters sources of many communities. According to Erickson Nego, solid waste management is considered pressing for global issue, calling for an immediate response from the government and its people. This research aims to investigate the hobbies associated with improper solid waste management in San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte. It draws attention to the potential spread of diseases, environmental contaminations, and peace attraction and harmful pollutants released from solid waste disposal and practice. The main objective is to increase awareness of these detrimental effects of inadequate waste management in community health. Then for the statement of the problem, in this study to aid determination of improper solid waste management to the health, people are selected for San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte, specifically it's not to answer the following question. What's the demographic profile to the respondents in terms of name, sex, address, gender, family? What is the effect of improper solid waste management for San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte? Health, environment, economic loss, aesthetic degradation, well-being. Number 2. What are the reasons of improper solid waste management? Lack of public awareness and participation, inadequate infrastructure, financial constraints, and lack of proper treatment and disposal. What are the ways to improve the improper waste management and materialize advice? Reduce recycle, and community involvement. Seminar and time. To the scope implementation. This is the study aims to understand the impact of improper solid waste management. Selected boundaries and rules areas of management. The researchers will focus on individual accounts of solid waste management, especially in Barangay San Lorenzo. This is the study will use different public from the results. This study will be limited to of the population and selected of San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte. This study will not cover up the solution device or other problem named to Barangay San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte. This study is expected to finish this school year 2024-2025. And for the significance of the study, this research includes the information that is based on the topic chosen by the researchers, the importance of the
The importance of the topic is the following: student, resident, community, administration, future researcher, research itself. It is important to understand and expand our knowledge, especially all the ones I mentioned. Because Yes. Last na. Echo. it is important to understand and expand our knowledge, especially all the ones in the field. Because I'm not a big house that's so Ano pa? Masyado na. For now, this researcher is now ready to accept your question and recommendation. So, may I refer you researchers to your the problem in its background. So, may I refer you to your introduction. So your introduction says that you have had started from the bigger sense or bigger area, yung international na scope ng improper solid waste management. And you have had quoted the RA 9003 Ma'am, di po po. or the Ecological Waste Management Act of anong taon itong Ecological Waste Management Act na po? So dapat pag nagpupot kayo ng RA, it should be in conflict kung anong year ito in-implement. So ilalagay ko dito, so ilalagay na lang nyo doon sa pag-rewrite ninyo yung year, no? As of what? Kung anong year yan. And then, tama din naman yung sinabi mo, and has estimated 11.2 billion tons of solid waste management collected worldwide. Kailan ito? Anong palito? Anong particular date ito? Kasi para maging updated tayo doon sa inyong ginagawang introduction. Okay? So, kung meron kayo dyan na take record, ano man yung cellphone na pwede mag-record ng video na sinasabi namin, mas maganda para susundan yung ito. Yes, kasi yung sinasabi namin ay parang baka hindi nyo malaman kung ano yung sasabi namin dito. Ang isa lang ilagay mo din namin. Okay. So, ang sabi dito, based on Public Act number, ito kasi yung Public Act number nito, 903, this is a field seeding. Hindi nyo ito pwedeng ilagay sa international system. Kung kukuha kayo ng solid waste management act, it should be in international shipping. Ito 903 is Philippine shipping. Dapat hindi nyo nilagay dito sa baba sa Philippine shipping. Ibaba lang nyo ito. O pinasana to, kaya lang, international yung unang paragraph, second sentence, second sentence, naging local. So, walang position. Ano po? Okay. So, in case of the organic proportion of solid waste management, contributing about 5% of global, okay lang na, global at contributing pero na din ng topic or local so naging consistency. The global greenhouse gas emissions of all the waste streams, waste from electronic equipment containing no and complex hazardous substances present the fastest growing challenges in
both developed and developing countries. Okay. Tama na yun. Next phrase, the whooping increase of solid waste generation all over the world calls for the development of waste management strategies for a sustainable environment. Tama ito. Kaya may nakakatalan dito. So, inaakalamin ko, inaakalit ko dito yung bagay. So, by the quantification, so the word quantification refers to what? Quantitate, the quantification of environmental impacts, life cycle assessment, o yung tinatawag ng LCA, can help in answering the call. What is this call? That is the quantification. So, okay. You must be factual on the quantification because hahanapin ito sa inyo yung defense. Okay? So, it evaluates the environmental performance of municipalities of Manila. Bumaba na agad. Alisin mo ito, municipality, ilagay mo ito dito sa Philippine City, sa local na sa municipal level. Kasi simula sa international, national, and then the local. Yun ang total talaga sinigara. Yes. Nothing is second out. No? Okay, ganun yun. And then, itong English WM ito, sa local na ito, ano mo guys, ha? So, ilagay ito sa local. And then, it helps decision maker in selecting the best management strategy in the management process. Okay, in the Philippine City, tama na itong second paragraph in the Philippine City, dito na kayo bumumpa itong mga research supporting documents. Okay, so in the Philippines, improper solid waste management has threatened environment and public health since it has caused the contamination of adjacent surface and groundwaters that are drinking water, groundwaters that are groundwaters and drinking waters. And drinking water sources of many countries. Tapos Philippine na to. Okay. So water population has water pollution has contributed a high incidences of low mortality and morbidity. So you are going to put your term mortality and morbidity in the definition of terms. Lalagay niyo yan para alam ng mga leadership nyo ano yung sabihin niya. Okay? According to the Erickson Eco, solid waste management is considered as pressing global issue, calling for an immediate response from the government. So the Philippines has continuously rising out amount of waste and is expected to further increase in the same years. That's correct. Okay, dito na sa lokal, siguro sa na. As far as yung mabali ng pinangalang Practice. Apparently suggest that, for me, I suggest that you only focus on one goal. It will save you the computation, especially dun sa chapter 4 and 5. Kasi, i-indicate pa nila yung mga joy, i-indicate nila kung ano yung sa uno, ano yung sa tapos may mga ano pa sila dyan, computation. Pag nag-chapter 4, pwedeng sabihin nyo kayo na, kaya, tulong-tulungan na. Pero in actual, tayo dito din naman lahat ng members ay actually nasuliya. Bakit tayo yung papahirapan ng sarili nyo? In the first place, kaya nyo naman sunod yan, waste management, sa list, sa lorento sa saan ba tayo kung ma'am, kung di ako nagkakamali, solid waste management po sa Lagyan mo last year, ang focus nila ay sa may hanging bridge. Anong focus mo? Puro sa isang win mo, para press kayo. Pre, puro sa isa na tayo. Hindi ko, ulit mo wala yung press nga.
pinipilit mo sa is, sa Pilipinas, speaking sa is na grade 18. Ano? Kasi mauulit lang ang yung sa is ay Sa is kasi yung last time. So, mag-progress na lang ako. So, hindi na selected after tres. Ibig sabihin, hindi na siya magiging selected. Selected. Ang Specified. title na ninyo ay, ano na? Yes. Draft naman. Draft Hindi naman. daw, Oscar, ano? Masierto, kung gagawin natin progress yan, ano ang title na ninyo? Kaya na yun ako. The impact of? Ano sa mga sa Basahin mo tapos ilagay mo na yung fortress. Dahil mo with proper solid waste management in progress. Of San Lorenzo, San Lorenzo, Sandayan, and Very good. Santa Maria. Siya, na-check nyo. Ulitin mo daw, Jolo, ang title na ninyo? the impact of proper solid waste management in progress. San Lorenzo, dahil nakamalimos na. Okay, binaw na ano? Piliin mo yung title. Sige. Wala mo yun. Sige, for clarification dun sa invite nila. Hindi porque pinilit na namin yung title ay okay tayo. May confusion pa kasi dito sa gawa ng Muslim yung hard copy. Yung title na dito sa inyo sa first page ay same din sa ginawa ninyo. Pero dito sa manuscript, ang nakalagay sa inyo SOP is you specify it to the help. What do you mean help people? Or grammar ng help of the people? Or so, sige, ano nyo muna ito? Idinawa nyo muna yung help people. Kasi meron pa kayong binanggit dito sa isa. Sa part ng introduction, last part or last paragraph. Kaya lang, hindi ko alam iba yung copy ko yun, no? Sabi, this research aims to investigate the health risk associated with the improper use. So ano talaga, just being more specific, ano talaga ang ating susundin? Magpo-focus ba kayo sa improper solid waste or that's general? Or maging specific tayo dun sa tinatawag na health risk or health people na ang gawa dito, health risk din sa isa. Ano talaga? Sige na, Doon po tayo sa unang naman sa, hindi po tayo sa health people. hindi yun. Hindi po, sir. Okay, so yun yung mali. Mali lang po sir yung grammar position ng Actually, ma'am, So, ang magiging ano natin dyan ay mas ma-insert tayo ng anong i-insert si Tia. Kasi kayo gagawa. O hindi natin susundin. Yung kanina na lang. O yun decide. yung pamilya lang po sir. Ano yung kanina? Ulit mo daw? Sa title po ba? Oo. Title pa lang. Title na kayo. Alam po, yun lang po sir. Ano yan? Yung the impact of improper solid waste management in progress barangay San Lorenzo, Santa Elena, Camarines Norte. So, ang tanong mo kasi kanina ay nag-focus tayo sa ang focus nyo lang kasi is may awareness pa nga dito eh. Parang ano na, parang gumulo na. Ano talaga yung focus ninyo? Mag-focus pa tayo sa health risk na mga taga-progress or solid waste management in general. Meron pa nga kayong awareness, may nabasa pa kami yung awareness, gives awareness. So, dapat specify natin din sa title pala natin para alam namin kung ano pala yung pinupukusan ninyo. Ano? Yun lang po sir yung solid waste management. Management po. Oh. in the first place, yun naman talaga dapat. Opo, mali lang kayo. Kaya nga po. Honestly, ang kapanood. Especially this, yung copy ko, basura. Sorry po, sir. Sorry po, sir. Dapat ito yung copy mo. Hindi. Okay, so let us proceed with your SOP. Ako muna, sir, ma-introduction. Ano yung introduction natin? Okay, dito sa introduction mo, i-reconstruct mo dito say, may, hindi naman kayo magbaback kasi may mga pagagamit kayo, but i-reconstruct nito siya.
Kasi dapat, dun sa first paragraph, ay, ano ba muna ang solid waste? Miss, malabo nga, what do we mean by solid waste? Ano ang pagkakaunawa ko bilang researchers? Kasi ang title ng impact of improper solid waste management. Can you define what is solid waste? Miss, malabo nga? Title din yan. Dapat bawat salita dyan, alam mo. Ano ang ibig sabihin ng solid waste? Miss, malabo nga? Ha? Anong uri ng mga basura? Basurang tao ba yan? Basurang ibig? Anong basura? Kaya na. Mga nakikita sa bahay na lang, huwag nila lumayo. Basura mo nga. Sa mga ano po, mga basura po, mga stick cutter, mga cherry po. Tapos yung mga dahon. Mga dahon. Sure ka? Ha? Ang dahon ba ay nagmumula sa bahay? Dito. Yan ba yung mga basurang nanggaling sa loob ng bahay? Ay, ano ba? How about Mr. Deloso, what is solid waste? Ito po yung mga basura na ano? Plastic bottles. So, sa madaling salita, pag sinabi solid waste, ito yung lahat ng basura na galing sa loob ng bahay. Yes, ninyo, pwede ginamit sa pagluluto, ginamit sa ano, sa basura lang mula sa bahay. No? Okay. Dapat, sabihin sa introduction ninyo, i-define mo na ninyo ano ba yung solid waste. Ano? So, kung baga sa introduction, you will define first ano ba yung solid waste, then ipapasok na rin yung mga input ninyo about international, about worldwide, and so ano, parang doon iikot yung first paragraph. Dito tayo sa second paragraph. In the Philippines, improper solid waste management has treated the environment, blah, 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 blah. Parang nagbibigay na kayo yung definition na dapat yung definition sa nilalagay sa first paragraph. Yung introduction pa na. Dapat ang nilagay nyo dito sa second paragraph is mga situations na nangyayari talaga sa Pilipinas in terms of solid waste management. Pwede yung mga batas na pinapatupad sa Pilipinas in terms of solid waste management. Mga cases na may mga sakit because of improper solid waste management. Kumbaga, from larger scale, mababa kayo. Then, dun sa last part, di ba 3 paragraph, dun sa last paragraph, ilalagay ninyo, dapat na, the research aims to investigate the impact of solid waste management. At bakit progress yung napili ninyo? Yung rationale, yung reason why. Yung muna yung pinalagay sa third paragraph. Ano? Pwede dito banggitin kung may mga barangay ordinance system. Interview kayo sa barangay system. May barangay ordinance po ba dito? Pag namin barangay ordinance, parang batas, pero sa barangay lang siya. Nagpapatunay na mayroong programa against. Pero hindi dapat yung Mga program po siya, project na yun. yan. Dapat nakalagay ito, no? Ma'am, may ano pa kayo sa introduction? Okay na tayo doon? Oo, madami. Talagang i-reconstruct nila kasi yung mga grammar error, minimal pa yun. Ang pinakaano dapat yung mga pointers, yung mga idea concepts sa introduction, dapat yung may mga focus. Ano? Mag-a-add pa. Tayo sa SOP. Sige ma'am. For your SOP, Sige, tao muna kayo. ang gusto ko tayo lang inaiya ng sila. Basar. Basyerto. Masyarto. Basyerto. SOP. SOP, may kapit gusto may kapit. O kaya ilan mo yung study? Statement of the problem. Sophia, malapit din yan sa PTV dapat. Di ba na araw down. Okay. Sige na, sir. Statement. Ano sa pag? Statement of the problem. Yan para mabasa niyo. Turuan mo kasi Sophia, para hindi ka na paalis-alis. Para tumutanggo. Sophia, Yan, statement of the problem. sige, Mr. Bashir, so this number 1 is opinion. Basahin mo lang muna. This is
means to determine Na hindi lang kinakna, what is the demographic profile of the respondents in terms of yung number one, pwede natin yung gawin naman sa district. Optional na lang yan, kasi mo nito optional. Pero doon, ano pa kaya Mr. Basher, yung pinag-consider dyan na another consideration for demographic profile? Aside from sex gender? Sex na ba? Gender na lang. Baka ano yan, Tayo ko lang. Baka may, ayun sa'yo, may isa kayo dyan ilalagay. Ano yung... Gender. Ang sorry mo mga civil status siguro yan. Meron ba yung judo? Civil status. Wala naman yata dito. Civil status ang Isipin ko lang, sir, bago yung sa tanong mo, kasi pagkaan na sino dito ang respondent? Ang ina-assume namin ay the household head ng family or anyone from the family? Or lahat ng members ng family? Ang head lang po ng family. Okay, dapat ay nakaklarify yung household head ha. Opo, saan may ilalagay mo? Scope interpretation ba? Opo. Scope interpretation. Pakilagay doon na ang respondent ay household head. Hindi pag sinabing household head, tatay na agad. Kasi yung iba naman, walang tatay. Minsan ay yung pangalan ng kapatid ko, sino yung pinaka-head of the family. So, kung ang respondent ninyo ay head of the family, sa demographic profile, ano lang dapat yung mga nakalagay? So, pwede yung name, lalagyan ng optional, pwede yung gender, ano pa? Marital status, kasi kung single, married, and so on. Siyempre, kailangan natin ng address. Ay, mga tres na lang, di ba? Ay, oo. So, no need na. Kasi 4% hindi naman. Ngayon, kakasayin na natin yung address bakit? Kasi isang nakita lang ng obvious purpose. Ano yung number of family? Bilang po yung tao or isang pamilya po sa isang bahay. Hindi yung number of family, dapat number of family members or number of household members. Meaning to say, lahat ng bilang ng tao dun sa bahay na yun, 8 siya. Bilang yung mga Yung alam ko kasi household po na bago lang pinagawa. yung idea nyo tama, pero yung... Mali na yun. So, name, optional, lalagay natin yung ano appropriate sex or gender, Kasi may marital status, and then number of household members. Ano pa? Yan. Yun yung Ano ba ano, yung pwede natin i-dagdag dyan na yung part na makakatulong sa study ninyo. Pwede rin din sa mga release. Religion? May kinalaman ba yung religion? Wala ba? Ano baka pa? nakakalatin yung religion doon ng Kasi pag Katoliko, mas marami basura. Pag Iglesia doon, ano pa pwede yung sa pwede? Kasi Kasi okay. the way tayo mag-consume kasi sa libre Pag may ang marami. Oo. Kasi may Pwede. Pwede ba? I-suggest nyo yung mga isa Mag-drink income, consider family income, tapos pag-aralan mo sa tingin nyo may factor yun. Pag ang tao ba ay ang pamilya nito, kinikita lang ay ganito, may factor kayo yun sa dami ng basura nila. Siyempre, walang pamilya pagkain, wala basura. Ganon. May concern ka, ma'am. Meron. Pwede na So actually, the more the Yung level of income, sino ba ang nasa po yung basura? So it doesn't factor sa income. Sa general occupation na lang. O bakit hindi nagtatanong-tanong sa dapat? Ibon kasi yung pinagkumula ng basura, hindi natin pwede mag-average income. Okay, so ano ba yung pinakasa na pinakamahalaga na kailangan i-consider din sa Ano ba? Kasi parang may kulang pa kami. proper ways. Education. Pwede. Yes. Actually, yun yung hinihintay. Kaya sa pamay sa sumaso. Ano kaya? Manahimik na daw dyan. Kanina ka mamamay. Ay, kasi ina-ayos na yan. Pag sa kanya yan. Naki-identify kung sa siya lang Wala. Sa kanya yan, sa next
semester, tagal na yan. Wala namang mali. Nagtutulungan tayo. Ano ba? Wala nyo itanong. Gamitin na lang ng Balik tayo. Education is fit yun dyan kasi malay yung tao wala palang pinag-aralan. Kaya siguro kung siya mag-isip, tao lang sa nito. Pero kung may pinag-aralan, may consideration yun sa environment. Magpa-process ka ba mga sensor? Pero minsan, Sinasabi ko lang hindi kaya. Oo, may naman. Kasi may pupulot yan, may pupulot yan. Kaya, kailangan natin pag-aralan yung education. Nabago pa tayo magtalo-talo. Okay, kami na nagsagot. Nung tinatanong namin sa inyo, kasi gawin na kayo. Diyan sa demographic profile, anong idadagdag? Dalahin ang name. Tandaan ninyo ha. Sinisipin nyo sa mga utak ninyo. Name, gender, marital status, number of family members, ang salary, income, family income, kung sa tingin nyo mayroong connection yung income, ilagay ninyo, basta na-justify ninyo, mix up nyo na, problema nyo yan, ilan yung problema. And then, education, level of education. Kung yung household head ba ay nakapagtapos ng pag-aaral, kasi resolution will be set of Guess ninyo? Yes, yan. Here tayo sa 1, let's go to number 2. Ano po? Okay na tayo sa 1, ma'am? Number 2. Pakibasa mo daw, Mr. Ano? Yung dito na nagtututo. Ikaw, Dulo, number ay 2. dulo. Number 2, dulo. What is the effect of improper solid waste management in select sa sarili na kapag-start? So, yung number 2 tanong dolo ay tungkol saan? Yung mga epekto po ng Ang mistake. Sasagutin din. O, sasagutin din dulo. Wait ka lang. Papaliwanag ba nga yung bata? Mas bigyan daw. mga epekto po ng mga kailangan po masura. Sige. Saan mo nakuha dolo yung mga yan, yung apat na yan? Sabi nyo, yung number 2 ay tumutukoy na sa epekto na improper solid waste management. Ngayon, saan yung pinagkukuha yung health, environment, economic laws, aesthetic, Uy, makakuha kayo sa chat GPT. at nakikinig ako dun sa aesthetic degradation na yan. Yan po yung gusto ko yung mga nagtapos kung gusto ko yan. Pag nagtapos ko yung mga sakit. Kasi health, okay. How about environment? Gusto niya isa-isa yun kasi. Environment. Sa environment naman, Jalo? Ano yung epekto ng improper waste management sa environment? Ano yung Jalo? Ano yung epekto? Sa environment, Jalo. Dito lang. Ano naman ang epekto ng solid waste management sa environment? Sa kapaligiran. Sige. O yung improper na. Kaya niya, tayo ka. Yung improper. Yung improper. Parang masukong ba dito? Relax. Yung improper management. Ano palagay mo ang epekto ng pagtapon ng basura kung saan-saan sa kapaligiran mo? Sakit sa mga tao. Ano pa? Sige, Jalo, up to you. Barado ko yung mga kalan. Any other, ano? Yes, pa. Yes, Nuria. Nakakasira sa kapaligiran. Okay na tayo dyan. Tayo sa pangatlo, economic loss. Wala kayo dalawa. Ano naman yung economic loss na tinutukoy nyo dyan? Miss, Abdi. Yes, Mr. Baserto. Sige, after that. Makakatay po yung mga estado sa So, kung namamatay ang mga isda, ang kabuhayan sa lower ay pangingisda, apektado ang kanilang pangway. We get your point, however, the term is not appropriate. Ano, hindi siya dapat ikanamigas. Papalitan natin yan. So, yung dahil sa hindi tamang pagtapon ng basura, apektado yung dagat, eh ang pangunahing kabuhayan ng mga taga San Lorenzo ay pangingisda, apektado ang kanilang Income na. Income. livelihood. Instead of Nandun na tayo. O, dyan na tayo sa favorite namin. Yan sa aesthetic segregation. Sige daw, Abdi, basta daw ako yung aesthetic. Ano ba yung aesthetic na yan? Kasi daw. Nandiyan. Na? Kasi daw po na. Yung unang aesthetic ang i-define mo. Ano yung aesthetic? Ano yun? Ang aesthetic.
Oh, hindi sa'yo ito pila. Ibig sabihin, hindi mo ba nabasa ang inyong... Wait, ano sinabi si Abunin? Hindi mo nabasa? O, bakit hindi ka Kung nagiging na lang, wala na namang interview. May degree. Parang mali yung Sino makakapa-explain what is aesthetic degradation? Di ba loso? Di ba ina-approve ha? What's the meaning of that aesthetic degradation? Dapat tinanong na si ChatGPT. Ano ibig sabihin? Ay, hindi mo pa Explain niyo naman, explain niyo sa amin pa. Ano yung aesthetic? Aesthetic? What is aesthetic? Sabi nga ng mga dito, para aesthetic. Aesthetic. Oo, yan. Sa pinasa tinalakay natin ang word is ethics. You remember? No, reject na. Hindi naman kasi part. Pinawala na lang. Strengths and networks. Yes. Tinalakay din natin. Imbis na gano'n na kasi. May glowing. Pwede na. Ano ba yung ibig sabihin ng aesthetic? Ma, pagkasila no? Ang alin? Ang aesthetic pagkasira? Yun. Oh my God, sa art line mo lahat ng aesthetic. Hindi, yung sa mga pagkasong susunod, kami kakasira yung mga. No, I'm asking the question, what is the meaning of aesthetic? Bago. Ano ba? Ang aesthetic ng pangalan niyo. Yes, it looks so aesthetic. Siyempre. Anong meaning ng aesthetic ko? Halimbawa, nagtama kung saan siyempre masulit ang pinili namin siyempre magbabago yun. Mali. Patuloy. Dikwa. Mali. Dikwa. Aesthetic. Okay, bigyan kita ng example. Anong tingin mo kay Abray? Nonchalant. Maganda ba?